Pasensyahan nyo na si Maying. Meron kasi mga pagkakataon na hindi nagiging maayos ang kanyang pag-iisip. Kidlat, mabuti pa ilayo mo muna yung nanay mo bago siya sumpungin ang topak niya sa harap ng ibang tao. Baka maging bayolente pa. Walang topak yung nanay ko. Yung nanay mo yung tago mo kasi yun yung kriminal eh. Kriminal ka eh, di ba? Bastos ka! Don't you dare speak to me like a common criminal! Huwag mo rin pagsasalitaan yung anak ko ng ganyan. Pagkatapos lahat ng tulong at suporta na binibigay namin sa mga taga-Riles, ito ang gagantin niyo sa amin? Sisiraan niyo ulit kami? Wala kayong utang na loob. Wala kayong puso. Sige na. Bago pa mawala ang respeto ko sa isa. Yani. Tara. Mrs. Victor! Mrs. Victor! May katanungan lang ako, Mrs. Victor. Ma'am. Okay lang ho kayo? May sugat ho kayo. Ay, halika. Dalhin ho namin kayo sa ospital. Ay, di ba hinahabol niyo po yung mga Victor? Ma'am, may ibang araw pa ho para magharap. Pinaalam lang ho namin sa kanila na simula na ang laban. Tama si Kidlat. Ang mahalaga, matulungan namin kayo. Halika na, dadalhin ka na namin sa ospital. Minor cut lang naman yung nangyari sa'yo. Pero just in case nakaramdam ka ng hilo, it would be best if you could get a head CT scan. Wala naman po. Pero inaalala ko lang po kasi nung natumba ako, tumama po yung balakang ko eh. Bakit may pain ka bang nararamdaman during and after the impact nung bumagsak ka? Sinusubukan po kasi namin magbuntis ng asawa ko. Sana po wala namang naapektuhan. Okay. Here's what's gonna happen. We can start with a blood test for PT. And then you can leave the number of your OB so I can talk to her about your condition. Now, if your body's safe to undergo further tests, we can consider getting an X-ray. Okay? Salamat po, Dok. Excuse me. Pasensya ka na kung narinig namin yung personal mong issue, ha? Eh, hindi ka naman kasi namin maiwan dito. Wala yun. Maraming salamat ulit sa tulong niyo sa akin, ha. Ayos lang ho yun. Pero sasama ho namin sa dasal namin yung pinaplano yung baby, attorney. Panigurado pag nagkaanak ho kayo, magiging magaling na abogado rin yun. Nilibo ako sa inyo, Attorney Lilet Matias. Maraming salamat, Kidlat. May mas marami pa kayong dapat ipagdasal. May mga nakalaban na rin ako na katulad ng mga Victor. Parang pader ang babanggain nyo. Kaya nga gusto kong maging judge balang araw eh. Para ako mismo ang titibag sa pader na humaharang para makamit ng biktima ang hustisya. Panigurado, attorney, magiging patas kayong judge pagdating ng panahon. Advice ko lang sa inyo, huwag kayong makontento sa laban sa media. Kailangan sampahan nyo ng kasong mga Victor. Narinig nyo naman ho yung mga kasinungalingan na sinasabi nila sa mga reporter. Attorney, kahit gustuhin man namin, si Rendo ng anti-crime czar dito sa lugar namin. Tsaka nakita nyo naman kung paano nila pinapaniwala yung mga reporters sa lahat ng mga kasinungalingan nila. Kaya nga may piringang hustisya eh. Dahil hindi ito tumitingin sa katayuan o antas ng isang tao. Humuhusga ito ng naaayon sa batas. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kagaya nga ng sabi nyo kanina, nasa panig kayo ng katotohanan. At ang katotohanan na yun ang magbibigay sa inyo ng kalayaan, kapayapaan at hustisya. Oh, Kidlat. Mrs. Asuncion.
Anong maitutulong ko sa inyo? Nandito ho kami para magsampa ng kaso. Okay, at sino naman ho yung kakasuhan nyo? Ang mga Victor, dahil silang nagpakidnap sa akin. At ang nagpasunog sa sitio ni Juana. Dito sa statement mo, sabi mo na 3 taong ka na nasa ospital, na nawala ka sa sarili. Ni hindi mo nga maisip yung sarili mong pangalan eh. Opo, Kung nawala ka sa sarili at wala ka talagang maalala, bakit tinuturo niyo si Scarlett Victor na nagpautos ka mong ipasunog yung sitio? dahil yun ang nakita ko. Yun din yung naaalala ko. Sabi mo nga wala ka maalala eh. Naaalala ko po yun. Paano? Bigla na lang pumasok sa isip mo? Mrs. Asuncion, paano mo mapapatunayan sa akin yan na naaalala mo talaga yan? At hindi lang imagination yan. Hindi yan imagination. Tandang-tanda ko yung gabing yun. Nangyari talaga yun. Mrs. Asuncion, tatapatin ko na kayo ha. Mahina tong kaso nyo. Alam niyo kung bakit? May history ka ng sakit sa isip eh. Wala sakit sa isip yung nanay ko. Ha? May mga tinurok na droga sa kanya, kaya siya nawala sa sarili. Yun yung dahilan. Oo yan. Kayo na din nagsabi. Kaya siya nawala sa sarili, may tinurok droga sa kanya. Ang ibig sabihin lang nun, nabaliw siya. Hindi ako baliw! Bakit ba ayaw mo makinig sa akin? Nagsasabi ako ng totoo, makinig ka naman! Mrs. Asuncion, huminahon ka. Alam mo, mas lalo mo lang pinapatunayan na may mental issues ka eh. Mamalis na tayo dito, wala tayong mapapala dito. Mabuti pa nga. Wala namang matinong nakikinig sa atin dito eh. Binigo na tayo ng hustisya. Siguro nga, yung hustisya para lang sa mga mayayaman. Tsaka para sa mga makapangyarihan. Ano, Mrs. Asuncion? Itutuloy mo pa ba tong demanda mo o pupunitin ko na tong statement? Excuse me, Lieutenant Alihar? Alam mo ba na pwede ka nalang kasuhan ng misconduct for mistreating them and making assumptions sa mental state ni Mrs. Asuncion? Dumlaw sa'yo ba to? Sino ka ba? Ba't nakikialam ka rito? Huwag mo akong minamaliit. I am Lilet Matias, attorney at law. At ako ang abogado nila Maria at Kidlat Asuncion. Attorney, magandang araw sa'yo. Wala naman ako ibang intensyon kay Mrs. Asuncion. Inaalam ko lang yung kalagayan niya. Kasi marami na akong alam na kagaya ng kaso ng ganyan. Tinatrabaho, ginagastusan, pero binapasura lang ng korte. Hindi naman ho kayo yung magde-decide nun, sir. Kundi ang fiskal. Ang trabaho nyo, imbestigahan yung mga nirereklamo namin. At hindi basta-basta babaliwalain dahil iniisip nyo na baliw siya. Wala ako sinabi na baliw siya. Sinabi mo, narinig ko. Narinig mo? Oo, ma'am. Hindi niya pa inuulit-ulit yan eh. Kung hindi nyo naman alam kung paano gawin yung trabaho nyo, baka nga sa maling pulis kami lumapit. Pero, make no mistake, babalik kami. At pagbalik namin, may dala na kaming reklamo laban sa'yo. Let's go. Kakainis. Kaya naman sumasama yung reputasyon ng mga pulis eh. Dahil sa mga katulad nung Alihar na yun. Nadadamay tuloy yung mga mabubuting pulis. Attorney Lilet, maraming salamat sa tulong mo, ha? Totoo ho ba yung sinabi niyo kayo yung magiging abogado namin? Teka lang, baka hindi natin kaya. Wala tayong pambayad. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko to ng pro bono. Meaning, hindi niyo ako kailangan bayaran. Talaga ho. Maraming salamat ho. Walang anuman. Katapos kong marinig yung kwento niyo, hindi ko nahahayaan na apihin pa nila kayo lalo. Sa lahat ng ayoko yung ginagamit yung
posisyon at kapangyarihan, hindi para tumulong, kundi para manakot at mangbanta. Mabuti nga ho dumating kayo eh. Kasi bala ko na ho sanang iurong yung kaso ko dahil pinagbibintangan nila akong baliw. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Prejudice na yung law enforcement sa mental condition mo eh. Bubuo tayo ng mas matibay na kaso laban sa mga Victor bago tayo bumalik dito. Matinding laban ho ito, attorney. Katulad ho ng sinabi nyo, matibay na paderang babanggain natin. Hindi lang natin babanggain ang pader kidlat. Aakyatin natin to. Ipagtatanggol ko kayo. Jackson is not Matos' father! You of all people should know that! Sinamahan mo ako nung binayaran natin yung walang kwentang lalaki yun to stay away from me! The last I checked, nasa state siya, living his own life. Gaya na napag-usapan natin all those years ago. And I don't think he's ever coming back. Ba ang pakiramdam ko? Tingin ko, tama ang hinala ko. Baka may namamagitan sa inyo ni Jackson eh. Ngayon aminin mo. Tell me! Tell me! Fine! Aminin ko! Nagka-one-night stand kami! Long time ago! Bago pa ako nabuntis. Nung pinakilala siya sa akin ni Matos. Naalala niya ako. Naalala niya yung nangyari sa amin. And now he thinks he's Matos' father. Sabihin mo sa kanyang hindi! I did! I tried! Okay? But he's delusional! Ayaw niyang maniwala. At hindi ko lang siya pwedeng basta paalisin because he might tell Matos something. Don't you get it? And I don't want Matos to know that you're not his father! Ayoko ng pag-awayan natin si Jackson, okay? He's nothing. As long as he doesn't say anything to Matos. Maliit na problema lang siya. Ang dapat ayusin natin, yung problema dyan, kay Maying at sa mga taga-Riles. Yun! Kailangan ko lang ng background information para mas maging klaro sa akin ang lahat. Narinig ko yung sinabi ni Scarlett na matagal ka na daw may galit sa mga Victor. Anong ibig niya sabihin dun? Kinukuha kasi ng mga Victor yung lupa namin dito sa Sitio Liwanag para patayuan ng mga commercial buildings. Kaya kinalaban ko. Pero hindi lang naman ako eh. Pati yung ibang taga-Riles din, ayaw nila sa development na gusto ng mga Victor sa lupa namin. Yun lang ba? Kailangan kong malaman lahat eh, pati yung mga personal issues niyo. Kasi baka magamit nila yung laban sa'yo at dapat handa tayong labanan yun kung sakali. Maying, may issue ka ba sa kahit na sino sa mga Victor? Meron. Si Rendon. Si Rendon. Dati siyang taga-Sitio Liwanag. Isang araw, hindi na lang umuwi yung nanay niya kaya halos inampon na siya ni Imahana. Magkababata kami. At ginagamit niya yung connection niya para palabasin na may malasakit siya dito sa Riles. Pero hindi totoo yun. Malaki na yung pinagbago niya
Simula nung umalis siya dito sa Riles. Yun lang ba talaga? Para kasing may ibang karga si Scarlett sa'yo eh. Maying ayokong masurpresa sa korte. Kaya sana sabihin mo na sa akin lahat. Yun lang, attorney. Puno kasi talaga ng kasinungalingan niyang Rendo na yan, attorney. Peke ho yung pagmamalasakit niya dito sa buong Riles, baliwala ho lahat ng pangako niya. Kaya nung nag-aklas yung mga taga-Riles sa kanya, sinunog niya ho ang sitio liwanag. Tapos kami ho yung pinagbintangan niya. Set up, kumbaga, attorney. Kahit kami naniwala ho kami na kami may kasalanan ng sunog. Kaya ho kami nakulong sa Boys Town ng 3 taon. Yun ho yung nangyari. At sa 3 taon na yun, nakulong din ho ako sa ospital. Kaya kami nagkahiwalay ng mag-ina. Naiintindihan ko yung pinagdadaanan yung mag-ina. Matagal din akong nawalay sa totoong nanay ko. At sandali lang kami nagkasama bago siya namatay. Sorry, Ate Mo. Kaya hindi ko hahayaan na babaliwalay nila yung pinagdaanan yung mag-ina. Kailangan lang natin ng witness na magko-corroborate sa statement nyo laban sa mga Victor para mapalakas natin yung kaso. Meron ba kayong naiisip kung sino? Kilala ko kung sinong binayaran ng mga Victor para sunugin ang Riles. Si Berhel. Dati rin ho siyang taga-Riles. At siya ang tao ng mga Victor sa Boys Town na ngayon ang nakakulong. Vergel San Diego? Sige, kakausapin ko siya. Baka handa na siyang magsabi ng totoo. Itutuloy na ni Maying ang kaso laban sa'yo. At kinuha niyang abogado, si Attorney Lilet Matias. I've heard of her. Sa pagkakaalam ko, magaling siya. Huwag ka mag-alala. Sinabi ng abogado natin na mahina ang kaso laban sa'yo. Dahil kailangan ni Maying ng susuporta at na matibay na titestigo. May maharap pa sila? Wala. Dahil sinigurado ko na wala sila makukuwang suporta o titestigo. Hawak na ebidensya si Berhel laban sa mga Victor. Sinubukan ko kung kunin yon, kaso hindi ko nagawa yan. Tapos sa Tori, bigla na lang siyang laylitaw. Aaminin niya sa mga polis na siya yung may pakana ng sunog. Tapos isisisi niya sa amin. Sabi niya, inutusan niya kami. Palukuhan yun, Atty. Hindi nga kami lumalapit sa taong yun eh. Mukhang may nagbanta o nagbayad na sa kanya para akuin ang lahat. Mukhang wala na tayong makukuha sa Vergel na yun. Kailangan natin ng panibagong witness. Dito muna tayo mag-focus sa nangyari sa'yo, Maying. Yung kidnapping at yung pagkakakulong mo. Bakit hindi mo ikwento lahat ng detalye tungkol dun? Kailangan kong malaman lahat. Anak, pwede bang iwan mo muna kami? Bakit ma? Ayoko na kasing marinig mo pa yung mga pinagdaanan ko. Ayos lang naman sa akin, ma. Susuporta naman kita eh. Ako kasi anak, hindi ko kayang nandito ka. Kaya please lang, pagbigyan mo na ako. Sige. Attorney, kuha lang muna ako ng merienda.